Pinuna! Bornik, sa wakas ay nakabalik ka na rin. Inaasahan kong dala-dala mo na ang mutya ng agila na aking ipinahahanap. Kasi Pinuna. Huwag mong sabihin hindi mo nakuha. Yun na nga Pinuna. Inotil! Pinuna, kalma lang. Magpapaliwanag ako. Siguraduhin mong hindi masasayang ang oras ko. Ganito kasi yan, Pinuna. Nakita na namin ang bugad na kinalalagyan ng itlog na pinagkukublehan ng mutya ng agila. Pero, naunahan kami ng kalbong lambana. Ayun, hinabol namin. Tapos... Teka lang, lambana? Naunahan kayo ng isang maliit na lambana? Opo. Lambana po. Na kalbo. Kalbo. Kalbo mo. Mas maliit lang ang lambana sa inyo pero mas maliit naman ang mga utak nyo. Bakit hindi nyo hinabol? Teka lang kasi Pinuno. Hindi pa tapos Eto na nga. Hinabol na nga namin yung lambana. Tapos, nung nakita na namin, may isang tao nang umiinom ng isang basket ng mga itlog. At ano naman ang kinalaman ng taong umiinom ng isang basket ng itlog? Bornik, sinasabi ko sa'yo, ayokong sinasayang ang oras ko. Bakit hindi nyo kinuha? Kasi... nakuha po ng taong iyon ng mutya ng agila. Ha? Ano? Wala kayong ginawa. 5 kayong aswang na pinahanap ko. Iisang tao lang yan. Hindi nyo pa nadaig. Kasi ano? Nasaan na ba yung mga pulpul mong kasama? Patay na po sila, Pinuno. Paano kayo napaslang ng isang taong kakatanggap lang ng mutya? Malakas po ang gabay. Bornik, pinagluloko mo ba ako? Pinuno, huwag ka mag-alala. Babawiin natin ang mutya. Kung ito na ay nasa katawan ng isang tao, hindi ito basta-basta makukuha hanggat hindi ito kusang ipagkakaloob na ibigay ng gabay na may hawak nito. Kaya paano mo kukunin ang mutya sa kanya? Bago ako bumalik rito, minanmanan ko muna ang gabay ng mutya ng agila. Hindi gumagana sa kanya ang mutya. Isa pa, narinig ko ang kanilang plano bago nila kunin ang mutya ng bahaghari kung saan ito naroroon. Sila ay tutungo sa Bulkang Kanlaon kung saan matatagpuan ang mutya ng bulkan. At paano mo naman makukuha ang mutya ng agila? Hahayaan ko silang magtagumpay sa kanilang paglalakbay. At sa Bulkang Kanlaon, doon ako mag-aantay upang sila ay linlangin at ang mutya ng agila ay aking matangay. Siguraduhin mo hindi ka nababalpak at huwag kang babalik nang hindi mo daladala ang mutya ng agila na siyang magtitisusi natin upang makuha ang mutya ng bahaghari na makapaghahatid sa atin sa paraiso kung nasaan nakatago ang kinakailangan natin upang mapalaya ang angkan ng mga aswang sa mundo.
ng mga sinag. Asahan ninyong malinin lang ko ang gabay at makukuha ko sa kanya ang inyong pinakahihintay na. Mucha! Andito na tayo mga best friend! Sa paanan ng Bulkang Kanlaon! Ngango, salamat ulit sa pamasahe ha. Buti na lang, nandyan ka. Ayos lang yun. Pero, hindi mo maliman na lang ang mangamit ang mutya ng angina para makaliman? Oo nga! Kasi, ikaw na lang ang walang kakayanan na makalipad sa ating tatlo. Yun nga eh. Hindi pa rin eh. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi gumagana sa akin itong mutya ng agila. Kasi, Nima, sabi ni Ambalina, ang mutya ng bulkan na lang ang uunin natin para mapasunod mo ang isang sandal mo at mainuro sa'yo kung nasa ang mutya ng mahaghari. Tapos, kailangan mo ng makaliban para mauha ito sa gitna ng bagyo. Di ba Ambalina? Ha? Oo, basta mukhang tama naman yung sinabi ni Ngango. Mawawala ng saysay ang paglalakbay natin kung hindi ka naman makakalipad gamit ang mutya ng agila. Teka, di ba nakakalipad naman kayo? Bakit hindi na nga lang kayo ang kumuha ng mutya ng bahaghari? Ano ka ba? Gusto mo bang matusta kami ng kidlat? Hindi ba sinabi ko sa'yo, ang mutya ng bahaghari ay nasa gitna ng bagyo at walang ibang makakapasok sa gitna nito kundi ang gabay ng mutya ng agila dahil magkakaroon ito ng proteksyon laban sa mga kidlat na maaaring tumama dito. Kung hindi talaga gagana sa akin ang mutya ng agila, di ikaw na lang Ngango. Total, gumagana naman sa'yo ang mga mutya. Ako na naman. Ayoko nga. Nung una, sinunyan ko na naman talaga kayo. Malay ko bang ako ang pipiliin ng mutya ng hunyango. Munti ang mga akong lamunin ng mga hunyango eh. Tapos, nagplano ba na Ambalina na ako ang kumuha ng mutya ng dagat sa Masirena? Malpak naman. Baka mamaya, kapag binigay mo sa akin yung mutya ng agila mamurinyaso na naman Ikaw na. Oo nga. Tsaka, baka nakakalimutan mo. Plano mo to, di ba? Ang kunin ng mutya ng bahaghari para makuha ang mga ginto kapalit ng mga balot na nalugi nyo. Sa totoo lang, hindi na yan ang mas iniisip ko ngayon. Ang mahalaga, hindi makuha ng mga aswang ang mutya ng bahaghari gamit itong mutya ng agila. Base sa kwento mo tungkol sa panganib kung mapunta ito sa kanila. Anong nga ngamin na natin ngayon? Hindi natin kukunin ang mutya ng bahaghari. Seryoso ka ba? Nagpakahirap tayong maglakbay tapos ang ending hindi mo pala kukunin? Aray mo, talaga ka, alam mo Hahayaan natin na ang bagyo na ang bahalang magprotekta sa mutya ng bahaghari laban sa mga aswang. Paano naman yung mga ginto kapalit ng mga nalugi mong balot? Huwag mong sabihin, ako ang magbabayad nun wala akong ginto at mas lalong wala akong pera. Tiyanak na to? Ikaw kasi. Paano nga ba? Kukunin na lang natin ang mutya ng bulkan para mapasunod ang isang santel mo at maituro tayo sa mga ginto na nakatago lang dito sa lupa. Oo nga pwede naman pala yun May point ka. At saka, pwede naman kami ang kumuha ng mutya ng bulkan sa gitna ng Bulkang Kanlaon. Papakalmahin lang ni Ngango ang bulkan gamit ang kanyang boses para mawala ang kumukulong apoy nito. At pwede na akong lumipad sa bunganga ng bulkan upang kunin ito at ibigay sa iyo. Kay Ngango. Total, siguradong gagana sa kanyang mutya ng bulkan. Ako na naman. Ako na ng langi. Sa'yo lang naman gumagana ang mga mutya. Hayaw. Sige na nga. Magnahin na naman nilagay sa mga Hindi yan. Tapos, pag nakakuha na tayo ng ginto, pwede na tayong umuwi. Kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala.
Basta ibalik lang natin ang lahat ng mga mutya sa mga pinanggalingan ng mga ito at ibigay mo na rin sa akin ng mutya ng agila pagkatapos para maibigay kito kay Maria Makiling. Oh, kung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo ngayon. Total, hindi ko rin naman nagagamit. Ano ka? Ang bigat-bigat kaya niyan kung ako ang magdadala. Hindi naman pumapasok sa katawan namin ng mutya. Sa inyo lang mga tao. Huwag muna, sa'yo muna yan. Malay mo naman, baka di magtagal, kumana na sa'yo. Parang nawawala na ako ng pag-asa eh. Ano nga ma? Huwag nga mawala ng mag-asa. Anino kami ninyang manina. Kaso, paano yan? Medyo malayo pa tayo sa tuktok ng bulkan. Pwede naman kami ni Ngango lumipad. Pero, mahihirapan kang maglakad. Okay lang, lumipad lang kayo. Sanay naman ako maglakad. Naglalako nga ako ng balot araw-araw, diba? Medyo matarik nga lang tong bundok. Pero kaya yan. Alam mo na, akong bahala. Sigurado ka ba? Baka ikaw naman ang mapagod. Nabayin na ako, no? Ngayon ko na yan. Salamat. Teka lang, parang namamangot na ako. Sige, magpahinga ka na muna. Oo nga. At saka, nangangalahati na rin naman tayo. Malapit na tayo sa tuktok. Teka, walang mga santel mo? Ganun lang yun? Mas madali pa palang kunin ang mutya ng bulkan kesa sa mutya ng dagat eh. Hindi tayo sure. Bakit? Nasaan na ba yung mga santel mo? Sige, buti nang ipaalam ko muna sa inyo kung ano ang mga santel mo bago pa natin makahanap ang mga ito. Teka lang, ang ikukwento mo ay ang istorya ng mga santel mo sa likod ng mga alamat, hindi ba? Oo, Kasi, ang sabi-sabi ng mga matatanda, ang mga santel mo daw ay mga kaluluwa ng mga taong namatay nang may paghihigante. Sila ay nagkaroon ng anyo bilang mga bolang apoy. May iba naman na sinasabing kung saan merong santel mo, meron daw doong kayamanan. Dahil kilala ang mga santel mo na tagapagbantay ng mga ito. Pero sabi sa nabasa kong libro tungkol sa siyensya, santel mo ang naitawag ng mga matatanda dito dahil galing ito sa salitang St. Elmo's Fire. Isang natural na nangyayari sa kalikasan kapag may mataas na presensya ng kuryente sa hangin ng isang lugar na nakakagawa ng liwanag na parang mga bolang apoy. Kadalasan itong nangyayari kapag may kidlat, lalo na sa mga matataas na lugar tulad ng mga bundok o bulkan. Kaya sinasabi nilang hindi naman talaga kababalaghan ng San Telmo o St. Elmo's Fire, kundi isang natural na nangyayari sa kalikasan. tama naman yung nabasa mo sa libro ng siyensya. Pero, meron talagang mga tunay na santel mo. Kinulo lang ng alamata ang tungkol sa kanila na nahaluan pa ng tunay na nangyayari sa kalikasan. Pero, ang kaninang presensya ay tunay na naririto sa mundo. Kung ganon, ano naman ang tunay na kwento ng mga santel mo sa likod ng mga alamat? Baka katulad din naman sila ng mga sirena na mababait at pwede nating mapakiusapan para tulungan tayong makuha ang mutya ng bulkan. Hindi mangyayari yun. Kaya nga natin kukunin ang mutya ng bulkan para mapasunod sila. Dahil ibahin mo ang mga santel mo sa lahat ng uri ng sinag. Katulad ng kwento ko sa'yo,
Bago pa nagkaroon ng mga wangis at anyo ang mga sinag, kami ay mga munting nining na lamang na nahiwalay sa mga anghel na nagrebelde sa tunay na Diyos. Walang sariling kaisipan, walang sariling kagustuhan, walang sariling desisyon, at walang emosyon. Sa nagdaang panahon na ang mga nining ay nagpagala-gala sa mundo kasama ang mga unang tao, unti-unti ay naging katulad ng mga ito ang mga sinag. Nagkaroon ng sariling pag-iisip, ng sariling damdamin, ng puso, at ng kanya-kanyang mga anyo. Maliban sa mga santelmo, sila ang mga ningning na hindi nagkaroon ng pagkakataong makihalubilo sa mga tao dahil ang mga ningning na ito ay napadpad sa mga nakatagong lugar kung nasaan ang mga kayamanan ay nakatago. Dahil dito, hindi sila nagkaroon ng anyo na nalalapit sa katangian ng mga nabubuhay dito sa mundo. Walang kamay upang makahawak, paa upang makalakad, bibig upang makapagsalita, tenga upang makarinig, at mata upang makakita. Kung ganun, hindi naman pala delikado ang mga santelmo. Kasi hindi nila tayo maririnig at makikita. Sa katunayan, yun nga ang dahilan kung bakit sila delikado. Wala silang tenga at bibig, kaya walang ibang paraan para sila ay mapakiusapan at mapaliwanagan. Wala silang pakialam sa rason ng tao at intensyon. Wala silang pakialam sa budhi ng tao o emosyon. At kahit na wala silang mga mata, nakikita nila ang inyong mga presensya dahil sa inyong kaluluwa. Isa pa, ang tangi lamang nilang nakikita na narito sa mundo ay ang mga ginto, pilak, at mga mutya. Dahil ang mga ito ay mga bagay na meron din sa langit. Iyon ang dahilan kung bakit sila ang mga sinag na nakakakita ng mga pinagtataguan ng mga kayamanan. Dahil hindi nalalayo ang kanilang kaanyuan sa mga ningning na aming pinanggalingan. Sila ang pinakamalapit na anyo ng isang makalangit na nilalang. Kung ganun, anong dahilan para magalit ang mga santelmo sa atin para maiwasan natin? Huwag na natin gagawin yung ginawa natin sa mga sirena, ha? Tsumamba lang tayong mabait sigong kaya tayo nakaligtas eh. Walang ibang dahilan para magalit ang mga santelmo kung hindi gagambalain ng mga tao ang mga kayamanan na nakatago dito sa mundo na kanilang binabantayan. Iyon ang dahilan kung bakit sila tinawag ng mga tagapagbanding nito. Ang kaso, ang mga tao ay sadyang sakim at mga tuso. Hanggat may makuha, sisimutin nila ang mga yaman dito kahit ng kalikasan ay masira. Pero, hindi ba, sa panahon ngayon, marami na ang naghahanap ng mga kayamanan. May mga minahan na nga ng ginto, di ba? Iyon nga ang nakakalungkot. Dahil noong unang panahon, kapag ang isang tao ay nakakakita ng kayamanan sa nakatagong lugar, siguradong hindi na ito mabubuhay pa dahil matutupok ito ng mga apoy ng santelmo. Kaya nga, ang mga nangangahas na maghanap ng kayamanan dati ay hindi na natatagpuan pa dahil kahit ang mga puto nila ay sinusunog ng mga santelmo. Iyon ang dahilan kung bakit nananatiling nakatago dati ang mga kayamanan dito sa mundo. Pero, noong itinago na namin ang aming presensya sa mga tao dahil sa parusa ng tunay na Diyos sa mga naghahari ang mga sinag na naging Diyos-Diyosan, kahit ang mga santelmo ay wala na ring nagawa at itinago ang kanilang presensya sa mga tao, lalo ba't mabilis na dumami ang inyong lahi. At ngayon, katulad ng sinabi mo, marami na ang mga nagmiminang mga tao upang makakuha ng mga ginto. Hindi sila pwedeng magpakita sa marami dahil mabubunyag ang kanilang presensya. Hindi naman pala magpapakita sa atin ng mga santelmo. Maliban na lang kung ang mga taong ito ay 3 lang, 2 o mag-isa. Tiyak na hindi sila magdadalawang isip na magpakita at sisiguraduhin nilang hindi mo na ito may ipagsasabi sa iba dahil tutupukin ka na nila ng naglalagablab nilang apoy. Pero, hindi naman sila 'di ba magagambala kung hindi naman tayo kukuha ng mga kayamanan na binabantayan nila, 'di ba? Oo, hindi. Pero, hello, hindi ba kukunin mo ang mutya ng bulkan na kanilang binabantayan? Oo nga no. Kapag nakuha naman natin ang mutya ng bulkan, mapapasunod naman natin sila, 'di ba? Yun eh,
kung magagamit mo agad ang mutya ng bulkan bago ka pa matumpok ng apoy ng mga santel mo at dalhin ka sa kamatayan. Sa ilang segundo pa lang na ito ay iyong mahawakan. Ang kaso... Kaya nga kay Ngango natin ibibigay eh. Di ba Ngango? Wala akong maintindihan. Nangungunom na kasi ako sa mangon. Wala man na rin nalang pangkain na tubig. Ayan o, maraming damo dyan. Kabayo ka naman ngayon eh. Teka, naaamoy niyo ba yun? Oo nga, ang bango. Amoy mo lang, masarap na. Lalo ako nangungunom. Tara, punyahin natin. Uy, Ngango, teka, isakay mo ko. Ang sarap! Nangungunom na ako. Tara, kain na tayo. Ano ka ba? Siyempre may nagmamayari niyan. Mapagbibintangan ka bang kabayong magnanakaw? Neka, mamalik na nga ako sa anyong... May kausap ka? Wala. Kinakausap ko lang yung sarili ko. Ganito kasi ako pag gutom. Siguro, naamoy mo yung niluluto ko, no? Oo eh. Amoy pa lang kasi. Ang sarap na. Gusto mong makikain? Mag-isa lang naman ako dito nagka-camping. Tara, saluhan mo ako. Ha? Sige ba? Ayan! Mas maigi at may kasama kong kumain. Uy, salamat ah. Ako nga pala si Tasyo. Ako naman si Ian. Mag-isa ka lang talaga dito? Wala kang kasama? Oo. Mahilig kasi akong umakyat ng mga bundok at bulkan ng mag-isa. Ikaw, mag-isa ka lang? Wala ka bang ibang kasama? Meron. Eto sila. Talaga sasabihin mo sa kanya? O tapos ano, malalaman niya ang tungkol sa mga mutya? Huwag na! Hayaan mo ng kabayo muna si Ngango ngayon. At ikaw naman Ngango, huwag ka munang magsalita. Kundi, malalaman niya ang buong pakay natin dito. Ngat-ngat. Ngat-ngat? Oo, ngat-ngat yung pangalan nitong kabayo ko na mahilig ngumat-ngat ng karne. Naku! Huwag mong pakainin ng karne yung kabayo mo. Oh, eto. Damo. Ay, salamat. Di, wala ka talagang ibang kasama bukod sa kabayo mo? Etong kabayo ko at saka Diba eto... hindi niya ako nakikita at naririnig? Hindi niya pwedeng malaman na may maganda kang lambanang nakapatong sa balikat mo, no? Kaya itiko mo yung bibig mo. At saka etong bag ko. Eto lang yung kasama ko dito. Oh, teka. Ikaw ba? Bakit ka mag-isa dito na bumundok? Wala. Nililibang ko lang yung sarili ko. Ang boring kasi. Boring? Hindi ka ba nag-aaral o nagtatrabaho? Nag-aaral? Nagtatrabaho? Hindi ko na kailangan yan. Mayaman kasi ako. Ang yabang naman ng isang to. Wow! Talaga? Mayaman ka? Oo. Nag-iisang anak lang kasi ako. Tapos pinamanahan ako ng mga magulang ko ng mga ari-arian at pinagkatiwala sa akin. Karapat dapat na daw kasi akong humawak ng mga kayamanan namin. Kaya hindi ko na kailangan mag-aral at magtrabaho. Kasi kaya na akong buhayin ng mga yaman na binigay nila hanggang tumanda ako. Ang swerte mo naman. Ibig sabihin, nakatira ka sa mansyon? Oo naman. Meron akong 10 mansyon. Wow! Grabe! 10! Anong gagawin mo dun sa Siam? Sa isang mansyon pa lang ang laki-laki na eh. Ha? Magkakadikit lang naman yung 10 mansyon na yon.
Yung isa kwarto ko, yung isa naman kusina, yung isa banyo. Basta, yung iba may kanya-kanyang mga gamit. Ang OA naman na itong taong to sa yaman. Parang hindi naman ka panipaniwala. Kaya nga minsan naiinis ako. Tulad nung isang araw, naiwan ko yung cellphone ko sa banyo. Pinakuha ko pa sa muchacha ko. Pagbigay sa akin, nakakaurat. Kasi basang-basa ng pawis. Ew! Kadiri! Hindi lang pala tumayabang eh. Mata pobre din. Ang laki pala ng tirahan mo. Tsaka may mga kasambahay ka pala. Oo! 100 ang kasambahay ko. Oh wow! Tinaig pa nito ang baldado sa dami ng katulong. Bakit naman ganun kadami yung mga kasambahay mo? Para mas madami, mas magaan ang trabaho. Mabait naman pala kahit paano. Hindi niya inaabuso yung mga katulong niya kasi magaan lang yung mga gawain sa dami nila. Mga muchachang alalay, paliguan niyo ang alaga ko. Matira matibay. Wala akong ganang kumain. Mga muchachang tagaliw, magsayaw sa nagbabagang uling. Mga muchachang alipin, gusto kong magsungka. Bunutin ang inyong mga ngipin. Gusto kong makatulog ng mahimbing. Mga muchacha, tumalon isa-isa sa building. Ang bait mo naman palang amo. Hindi mo sila inaabuso. Depende. Kapag wala ako sa mood. Pwede ba akong mag-apply na katulong sa'yo? Sigurado ka? Tamang-tama, lagi akong hiring. Oo naman. May tatapusin lang akong mahalagang bagay tapos papasok ako sa'yo. Kahit ano, gagawin ko. Okay, sabi mo eh. Nga pala, ibig sabihin, ine-enjoy mo na lang yung buhay mo? Lahat nasa iyo na eh. Wala ka ng ibang hihilingin pa. Tama ka. Pero may isa akong gustong-gustong makuha na hindi ko kayang bilhin. Hindi kayang bilhin? Sa yaman nitong lalaking to, meron pa tong hindi kayang bilhin? Teka, ano naman yun? Ang makalipad. Gustong-gusto kong makalipad. Bakit mo naman gustong makalipad? Para maramdaman kong maging tunay na malaya. Meron nga akong kalayaang bilhin lahat ng gusto ko. Pero kung makakalipad ako, mas mararamdaman kong malaya ako dahil hindi ito nabibili ng kahit sino. Kung mabibiliin ko lang talaga ang paglipad, kahit kalahati ng ari-arian ko, ibibigay ko. Sira pala tuktok ng isang to eh. Sino ba namang taong makakabili ng kakayahang makalipad? Kung hindi sa pamamagitan ng mutya. Iyan, naniniwala ka ba sa mga hiwaga dito sa mundo? Mga diwata, sirena, hunyango, mga lambana, duwende, mga ganun. Oo naman. Naniniwala ako kahit wala pa akong nakikita. Kasi kahit ano, posible. Baka nga merong matangkad na duwende, pandak na kapre, matabang sirena, at panot na lambana. Tasyo, parang gusto ko nang tampalin yung bunganga ng isang to. Di ko gusto yung tapas ng bunganga eh. Ibig sabihin, naniniwala ka rin na pwede ka talagang makalipad? Oo nga. Naniniwala nga ako. Kaya nga pinapangarap kong makalipad eh. Kasi alam kong kahit hindi pinaniniwalaan ng iba, posible pa rin itong mangyari. Kaya kahit na anong kapalit, kahit pari-arian ko, ibibigay ko. Kahit isang araw nga lang na makalipad ako, okay na sa akin yun. Ganun ba? Oo, ibibigay ko lahat. Sana nga dumating yung araw na makuha ko yun. Ay,
Hala, inabot na pala tayo ng dilim. Dito ka na lang muna matulog. Mukhang wala ka namang dalang matutulugan. Mauna na ako sa'yong matulog ha. Inaantok na ako eh. Sige. Salamat ulit sa masarap na pagkain. Hoy, Tasyo! Ba't ang lalim ng iniisip mo? May binabala ka na naman, no? Kasi... Alam nyo, kanina makinig yung video sa iyan na yun eh. Gusto nyo nang umain ng kanin. Tapos, bibigyan ako ng namo. Namo nga. Wag nga kayong masyadong maingay. Baka mamaya magising pa yun eh. Pero, sagutin mo muna yung tanong ko. Ano bang nasa isip mo? Hulaan ko. Gusto mong ibenta sa kanyang mutya ng agila, no? Naku, Tasyo sinasabi ko talaga sa'yo. Kukutusan talaga kita. Talaga ka, alam mo Oo nga. Ngamayin lang ako kanina kaya hindi ako makasamat eh. Pero, marang ganun yung gusto mong gawin eh. Sabi niya kasi kanina, handa siyang ibigay kahit kalahati ng ari-arian niya para lang makalipad. Ngango, yayaman tayo dun. Kahit hindi na natin kunin ang mutya ng bulkan. May tama ka. Anong tama? Tatamaan kayong dalawa sa akin eh. Hindi ako pabayag. Bakit hindi? Diba, sinabi naman niya, kahit isang araw lang, okay na sa kanya. Pwede naman niyang ibalik sa iyo yun pagkatapos. Ano ka ba? Di ba hindi nakukuha ang mutya sa loob ng isang gabay hanggat hindi niya ito kusang loob na ibinibigay? Sa tingin mo ba, sa oras na ibigay mo sa kanyang mutya, ibabalik niya ba yon? Mukhang kahaman din sa kayamanan yung isang yun eh. Mas panatag pa nga ang loob ko ngayon na nasa iyong mutya kesa mapunta sa kanya. Kahit nakakasilaw yung sinabi ni Ian na kayamanan, kapalit ng manglibad, namasin ang manina. Nanika na yung plano mo, Nasyo. Mukhang karapat dapat naman si Ian na tumanggap ng mutya. Ha? Yung hampok na yon? Paano mo naman nasabi? Kasi, 'di ba, sabi niya, pinagkakatiwalaan siya ng mga magulang niya ng mga ari-arian nila. Ibig sabihin, alam ng mga magulang niya na karapat-dapat na siyang tumanggap ng yaman. Siguradong ganun din sa mutya. Siguradong karapat-dapat siya. Iba ang yaman ng tao at iba din ang mga mutya. Hindi ito magkatulad ng sukatan ng pagiging isang karapat-dapat. Hindi lahat ay pwedeng tumanggap ng mutya. May dahilan ka bakit kayo tinanggap ng mga mutya na nasa inyo ngayon? Pero, hindi ako karapat-dapat. Malinaw naman, 'di ba? Hindi ako karapat-dapat. Kasi kung ganun, di sana nagagamit ko na ang mutya ng agila na to. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Nasyo, huwag mo namang sabihin yan. Totoo naman eh. Wala akong kwenta. Hindi ang mutya ang problema kung bakit hindi ako makalipad. Kaya hindi pinapagamit ng mutya ng agila ang kapangyarihan niya sa akin. Dahil hindi ako karapat-dapat. Bakit naman ganyan ang tingin mo sa sarili mo? Noong bata pa lamang ako, kinalakihan ko na ang pagsama sa aking mga magulang sa pagtitinda ng balot. Ni minsan, hindi ko naranasan ang maglaro at magkaroon ng mga kaibigan. Dahil ang buong akala ko, kinakailangan lang ng aking mga magulang ang tulong ko sa paglalako para may pantawid kami ng gutom sa araw-araw. Hanggang sa dumating ang pagkakataong nalaman ko ang tunay na dahilan. Napulot lang pala nila ako sa kanilang bakuran. Hindi nila ako tunay na anak. Kaya, hindi ko maramdaman ang pag-aaruga nila sa akin. At itinuring lang akong alila.
para sila ay makapagpahinga sa pagtatrabahong balak nilang ipasa sa akin. Minsan, hindi nila ako pinasok sa paaralan upang mag-aral. Kaya kahit ganun, sinisikap kong makagawa ng paraan para kahit papano ang utak ko ay magkaroon ng kahit kaunting laman. Sinikap kong magbasa ng mga libro na itinatapon na ng ibang mga bata sa basurahan. Kahit palagi nila akong pinagbabawalan dahil mas kailangan ko daw atupagin ang pagtitinda ng balot sa lansangan. Hindi anak ang turing nila sa akin. Kung hindi, isang napulot na batang magpapasya ng trabaho upang magkakitaan at pakinabangan. Simula doon, hindi na maalis sa aking isipan ng katotohanan. Inabando na ako ng tunay kong mga magulang at hindi nakaramdam ng pagmamahal sa mga taong nakapulot sa akin noong ako'y wala pang kamuang-muang. Siguro nga, tama sila. Baka kaya ganun lang ang turing nila sa akin. Dahil ako si Tasio Pedro, isang taong walang kwenta. Naiintindihan ka na namin, Tasio. Ang gusto kong malaman mo na hindi ka nang iisa. Nanulat mo, lumaki niya ako may bigat na dinadala. Kahit hindi ko naman sabihin, halata naman sa akin kung ano yung problema ko, di ba? Iniisip ko nga, bakit? Bakit ako? Anong nagawa ko? Bakit ako binigyan ng kapansana ng ganito? Nakamulatan ko ng manging napula ng tukso. Mingot, mingot, may hiwa sa bibig. Hinati yung munganga. Bawat araw na narinig ko yung mga pangungutya nila sa akin, iniiyak ko na lang. Kasi kapag tinignan ko yung sarili ko sa salamin, nasasabi kong totoo naman yung panunukso nila sa akin. Pero alam nyo ba, kahit na ang tingin nila sa akin ay isang mingot, hindi ko hinayaan na hanggang doon na lang ang pagtingin ko sa sarili ko. Alam kong hingit pa ako sa pagiging mingot. Hindi lang ako isang mingot. Marami akong ngayang gawin. Hindi nalilimutan ng kamasyanan ko ang buong magnanao ko. Dahil ako, si Ngango, sa maningin ninyo man ay mingot, may pangarap pa rin maaabot. Nakakalungkot man dahil mababa ang tingin ng iba sa'yo dahil sa kapansanan mo. Pero, hindi mo naman hinayaan na ganun din ang tingin mo sa sarili mo. Katulad ko na isang labanang kakaiba sa lahat. Ang mga kahuri kong sinag ay may angking ganda dahil sa kanilang mahahabang buhok. Samantalang ako, sa tuwing sumasama ako sa pagpupulong kasama si Maria Makiling upang pagplanuhan ang pagkuha sa mga nakakalat ng mga mutya kung saan-saan, hindi maiwasan ng ibang lampana ang papatingin sa akin at kantsawan. Dahil ako ay isang lampanang kalbo. Sa bawat pagtawa, pangmamata, at pangungutya sa akin, hindi ko hinayaan na maging palaki dito sa pagiging isang lambanang may
Hindi rin naman nila alam ang tunay na dahilan kung bakit ganito ang aking itsura at kung ano ang dahilan kung bakit ito nangyari sa akin. Sa paghahanap ko ng mga mutya, may nakilala akong isang bata. Napakabait niya at napakagalang. Ngunit siya ay lubos na pinahihirapan ng isang karamdaman. At sa kagustuhan kong makatulong, dahil hindi ko kayang makita ang kanyang kalagayan, pinagaling ko siya gamit ang aking kakayahan. Kaming mga lambana ay may abilidad na magpagaling ng anumang karamdaman. Ngunit, ang kapalit ay ang paglipat nito sa aming katawan. Naipasa niya sa akin ito at ako ang nagdusa sa sakit na dapat ay para sa kanya. Nakayanan ko ang sakit, ngunit ang kapalit nito ay ang pagkalagas ng aking buhok. Buti na lang din at yun ang naidulot sa akin noon, dahil kung hindi, maaari akong mamatay at bumalik sa pagiging isang ningning. Dahil hindi pwedeng malaman ng mga kauri ko ang ginawa kong pagtulong sa batang iyon, dahil nasa batas namin ng mga sinag na hindi namin basta-basta pwedeng pakialaman ng mga tao upang maitago ang aming presensya sa inyo. Hindi ko masabi ang rason kung bakit ako nagkaganito, kaya tinitiis ko na lang ang pangungutya nila sa akin habang patuloy na ginagampanan ng aking tungkulin. Kung ganun, pare-parehas lang rin pala tayong may mga dinadala. Oo, pero hindi namin ginawang dahilan ni Ngango ang mga bagay na iyon para questionin namin ang aming pagkatao. At hindi namin ito ginawang hadlang para hindi magawa ang mga dapat namin gawin. Ngaya, alam namin kaya mo rin gawin yun. Pero, tatlo lang ang maaari kong gawin ngayon. Ang ibigay kay Ngango ang mutya, ibalik sa'yo, o ibigay kay Ian. Ha? Bakit mo ba yun iniisip? Siguro, ang kailangan kong gawin ay hanapin ang mga tunay kong magulang para masagot ang dahilan kung bakit nila ako iniwan. Pero, paano nung manglalakbay natin? Iiwan mo na lang lahat na to? Pasensya na. Pero sa tingin ko, hindi para sa akin tong paglalakbay na to. Hindi para sa akin ang pagiging gabay ng mutya. Siguro may dahilan kung bakit natagpuan natin si Ian dito. Wala na akong pakialam sa kapalit. Sisikapin ko na lang na bumangon ulit mula sa pagkalugi ko sa pagbabalot. Kayo na lang ang magpatuloy, kasama si Ian. Pasensya na, pero hindi ako karapat dapat na maging gabay at makasama niyo sa paglalakbay. Naso, iiwan mo kami kasama ng hambong na yun? Alam mo ba, noong una, ngahin na hindi maganda ang nangisimula ng pakikisama natin sa isa't isa bilang manggalman sa magtitinda ng balot. Pinili ko sumama sa inyo kahit na hindi niyo ako gustong kasama. Kasi naniniwala ako sa iyo sa paglalakbay na to. Bakit hindi mo kayang maniwala sa sarili mo? Sa desisyon mong yan, sinasayang mo ang mga kaibigan natin. Kung hindi mo na ituloy itong manlalakbay na to, ibabalik ko na lang rin yung mutya ng dagat at mutya ng hunyango kung saan ang mga ito nanggaling. Mahala ka na sa buhay mo! Ngango! Teka! Tasyo! Oo, noong una nagdududa ako sa'yo kung karapat-dapat ka pa talaga maging isang gabay. Pero, sa lahat ng nangyari sa ating paglalakbay, nang ang mutya ng Agila ay maipasa sa iyo, nakapasa ka sa pagsubok ni Tata Berto, at sa problema ng mga Serena at Makunawa ay ikaw ay nakatulong.
Masasabi kong hindi aksidente kung bakit ikaw ang nandito ngayon. Kaya pag-isipin mo mabuti. Dahil kung pinoproblema mo lang ang hindi paggana ng mutya sa'yo, malinaw na hindi ka walang silbi. Teka! Tampalina! Huwag niyo akong iwan! Tasyo! Nagsasalita ka na ng ba mag-isa? Nalimpungatan ako eh. Para kang magkinakausap. Oo. Nagsasalita kasi talaga ako pagtulog. Pasensya na. Ay, sayang. Ang sarap pa naman ng panaginip ko. Nakakalipad na daw ako. Ang sarap sa pakiramdam. Siguro magkakatotoo na talaga yun. Ano sa tingin mo? Iyan. Ano yun, Tasyo? Tungkol sa gusto mong mangyari. Alam kong pangarap mong makalipad. Pero siguro nga may mga bagay na hindi talaga tayo magkakaroon at kailangan lang nating tanggapin at ipagpasalamat ang mga bagay na meron sa atin ngayon. Pero handa akong ibigay ang lahat. Mapasakin lang ang kakayahang makalipad. Tama ka. May mga bagay nga na hindi talaga mabibili ng pera. Kahit na gaano ka pa kayaman, kailangan mong tanggapin na ang lahat ng bagay ay may hangganan. Sige na, matulog ka na ulit. Matutulog na rin muna ako. Bukas na bukas, aalis na rin ako. Bahala ka nga dyan. Ewan ko sa'yo. Pinutol mo na nga yung panaginip ko. Binasag mo pa yung pangarap ko. Diyan ka na nga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Dahil bukod sa hindi ako makalipad at di ko na mababawi ang nalugi ko sa mga balot ko, nawalan pa ako ng mga kaibigan. Iyon ang paulit-ulit na nasa isip ko bago ako tuluyang makatulog sa aking hinihigaan. Pero hindi pa sumisikat ang araw na alimpungatan na ako dahil sa init ng mga nagbabagang apoy na nakakasilaw. Bakit parang masyadong mainit naman? Ian, nasan ka? Ian, kung nandyan ka sa loob, huwag kang lalabas ha. Diyan ka lang. Bakit niyo ako pinapalibutan? Parang wala naman hata akong natatandang may kinuha akong kayamanan na binabantayan niyo ah. Nako po, paano ba to? Wala pa si Tampalina at Ngango. Walang tutulog sa akin. Mukhang susunugin ako ng buhay ng mga to. Wala akong magagawa. Pero isa lang ang paraan. Kailangan kong kunin ang mutya ng bulkan. Bad trip. Bakit ang bigat naman itong bag na dala ko? Di naman ganito kabigat to ah. Kung pwede lang kitang iwan eh. Tasyo, nasaan ka? Tasyo, may sasabihin ako. Tasyo, may kailangan ka pa naman. Mayroon kaming natuklasan ni Ngango. Tasyo, ano ba yan? Nasaan na ba kasi yung kumag na yun? Nako, kung pwede ko lang tanungin tong lalaking to eh. Kaso, hindi niya ako pwedeng makita. Ay nako, nasa
Nasaan ka na ba kasi, Tasha? Ah! Pwede mo naman akong tanungin eh. Sasagot naman ako. Nakikita mo ko? Siyempre naman. Kanina pa nga ako nagtitimpi sa mga pagsabat mo sa pag-uusap namin ng engot mong kaibigan eh. Kung ganoon, bakit? Sino ka? Ano ka ba talaga? Ako si Bornik. Isa kang aswang? Sa wakas, nahuli ko ang tampalasang lambanan na umagaw ng mutya ng agila na dapat ay sa amin napunta. Pakawalin mo ako! Pakawalin mo ako! Manilidnan ka! Nasaan si Tasyo? Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan siya? Dahil mga pakialamero kayo ng kasama mong ngongo at sinira nyo ang diskarte kong masilaw ang engot nyong kaibigan sa aking kwento para ibigay niya sa akin ng mutya, binigyan ko siya ng malaking problema. Nilagyan ko ng mga ninakaw kong ginto na galing sa binabantayang kayamanan ng mga santermo ang daladala niya upang masubok ang kakayahan niya. Dahil kung hindi ko rin lang naman makukuha sa kanya ang mutya ng agila, mas magiging tupukin na lamang siya ng mga santelmong nagbabaga. Hindi maaari! Mamamatay si Tasha dahil sa ginawa mo! Malamang, kaya magpaalam ka na sa engot mong kaibigan. Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Diyan lang kayo! Ano bang kailangan niyo sa akin? Di ko naman kayo ginagambala! Kung tatalon ako sa kumukulong bunganga ng bulkan nang hindi pa napapakalma ng tinik ni Ngango, mamamatay ako. Pero kung tatayo lang ako dito, papatayin naman ako ng mga santermo. Kahit na anong piliin ko, iisa lang ang kahantungan ko. Kamatayan! Totoo ba to? Nakakalipad na ako. Woo! Karapat dapat nga ako. Hindi ko makukuha ang mutya ng bulkan kung lalapit ako. Pero makukuha kita kung ikaw ang lalapit sa akin. Kaya ngayon, mutya ng bulkan, pakinggan mo ko. Dahil ako, si Tasyo Pedro, ang gabay ng mutya ng agila. At naririto ako para tanggapin ka bilang isa sa aking mutya upang tulungan ako na makuha ang mutya ng bahaghari at mailayo ito sa kamay ng mga aswang. Kaya ipinapakiusap ko sa iyo ngayon, tanggapin mo ako bilang iyong gabay. Pinona! Nasaan na
ang mutyang pinakukuha ko sa iyo. Hindi ko po nakuha sa gabay. Hindi ba't sinabi ko na huwag kang babalik nang hindi mo dadadala ang mutya ng agila? Oo nga, Pinuno, pero huwag kayong mag-alala. May dala-dala ako na magagamit natin laban sa gabay upang ibigay niya sa atin ang mutya ng agila. Ang sinasabi mong kalpong lampana? Opo, siya nga po. Napakatanga mo talaga! Utos lang, hindi mo pa magawa. Ngayon, sasabihin mo sa akin ang nalalaman mo. Kung hindi, ikaw at ang mga kaibigan mo ang isusunod ko. Huwag niyo pong papatayin ang mga kaibigan ko. Sige na po, sasabihin ko na po sa inyo kung nasan matatagpuan ang mutya ng bahaghari. Hi mga kahirang! maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating kwento. Isang episode na lang at matatapos na ang ating Aswang Chronicles Season 2, Mutya. Hey, let's go! Kaya abang-abang lang sa susunod nating upload. Patuloy nyo rin pong suportahan si Yuan dito sa Creepinoy Channel. At suportahan niyo din po si Ian na gumanap bilang Ian sa kanyang channel na Ian Toons. Congrats sa mga nakaabot sa Gold Badge. Happy anniversary sa pagiging solid kahirang Boss G Animation at Ate Nikki B. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ganun din sa malapit na mag-Gold Badge na si Wapong Animations at sa mga Red Badges na sila JC Animations at Jen Jumamoy. At syempre, sa pinakabagong kahirang na si Gourmet Hunter. Maraming salamat po sa pag-support sa channel. Enjoy watching dito sa Creepinoy. Kung gusto po ninyong masama sa special shoutout, Mag-join na sa kahirang membership for as low as 25 pesos only. o kaya naman, sagutan lang ang katanungang ito. Anong pangalan ng nakilala ni Tasio Pedro sa Bulkang Canlaon? Ako yun! O yun! Comment nyo na ang sagot nyo sa comment section kasama ang inyong pangalan na gusto ninyong ipa-shoutout. Comment na! Baka kayo ang manalo! Dahil ang nanalo ng special shoutout ngayon ay si Athena Star! Congrats po sa inyo! patuloy po ninyong subaybayan ang ating kwento. O baka ikaw na ang susunod na manalo ng special shoutout kaya kita-kits sa ating susunod na video. Paalam!